So what is up guys, Jkang Official here and welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng update para sa motorcycle registration. Sa lahat ng mga nagko-comment, nagtatanong sa atin sa YouTube channel ko, so ito po yung ating update kung paano po kayo magre-register ng inyong mga motor. And sasabihin ko rin po sa video ito kung paano po ba ang proseso at ano-ano ba yung bawal sa pagpaparehistro ng ating mga motorsiklo. Okay, so bago natin simulan yan guys, at bago ka lang dito sa channel na to, don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin po ng video na to para marami po ang maging updated and maging aware, magkaroon ng idea kung paano magrehistro ng mga motorsiklo nila. Alright? So simulan natin guys, step 1. So ano ba yung ating mga kailangan kapag magre-rehistro ng ating mga motorsiklo? Una, make sure meron kayong license, driver's license. Meron kayong ORCR na hindi expired. Dahil kapag papunta po kayo ng LTO, pwede pa rin po kayong mahuli ng mga enforcer. Okay? So kapag nasa LTO na po kayo, pwede po kayong magpa-Xerox ng inyong ORCR at saka ng isang valid ID, any valid ID. Pwede po yan. Ipapasirox nyo lang po dahil requirements po yan pag kukuha po kayo ng insurance. Okay? So, depende sa inyo kung saan po kayo kukuha ng insurance. Pwede kayong kumuha sa Cebuana. Mas mura sa Cebuana compare sa mga insurance company na nasa loob ng LTO. Okay? So, ang presyo ng insurance sa loob ng LTO sa aking napuntahan, which is dito sa Muntinlupa, is 650 pesos. So, depende po yan sa insurance company. O pwedeng mas mababa o pwedeng mas mataas pa doon sa presyo na nakuha ko. Okay? Kapag hawak nyo na po yung inyong insurance, pupunta na po ko ngayon kayo sa MVIS or yung tinatawag na Motorcycle Vehicle Inspection System. Then, magbabayad po kayo ng another 650 pesos or depende pa rin po yan sa agencies o sa company ng MVIS kung magkano po yung inyong babayaran. Pwedeng mas mababa o pwedeng mas mataas pa rin po sa 650 pesos. Okay? So kapag nasa MVIS na po kayo, make sure na lahat ng motorsiklo na inyong dadalhin doon ay walang magiging violation. So unahin ko na guys, kapag hindi po kayo pumasa sa unang test or doon sa MVIS, bibilang po kayo ng another 2 months or 60 days bago kayo makabalik sa LTO para makapagparehistro. Okay, so ano-ano nga ba yung mga bawal na dapat ay wala sa ating mga motorsiklo o ano ba yung mga dapat nasa motorsiklo natin bago tayo magpa-rehistro? Okay, number 1. Lights. Pinakamahigpit, kailangan lahat ng ilaw ninyo, headlight, beam indicator, so kailangan pala yung beam indicator ninyo gumagana. Okay? Tail light and yung reflectors. So napaka-importante pala guys ng reflector sa ating mga motor, yung mga tinatanggal natin kapag nagkakaroon tayo ng mga modification. So dapat pala meron tayong reflector bukod sa tail light. Okay? Stop light, turn signals light. So kailangan lahat po yan ay nagpa-function. Okay? Yan po yung covered ng lights o yung ating mga ilaw. Okay? Number 2, kailangan yung ating horn ay gumagana. So, nagparehistro ko guys, yung aking busina is loud horn. So, hindi naman siya napansin or pumasa naman siya. O siguro, wag lang yung sobrang lakas yung mga parang mga air horn, yung mga ginagamit ng trucks. Okay? So, horn, kailangan. Bawal po ang interrupter sa inyong busina. Yung pag pinindot mo, yung tut, bawal po yan. Okay? So, yan po yung nakapaloob sa horn. So, yun lang naman. Pwedeng stock, pwedeng loud horn, wag lang sobrang lakas. Bawal ang interrupter. Next, brake pedal. So, nandito tayo sa brake. So, kailangan yung brake pedal ninyo, doon sa mga nakamanual, yung may mga foot brake, kailangan po maayos. Sinecheck din pala yan ng MVIS. Brake hoses, yung mga hose, yung mga cable natin, chinecheck po siya ni MVIS. So, kailangan lahat po pala yan maayos. Dahil isa lang yung bumagsak dyan, babalik po kayo after 60 days. And then, number 4,
wheels. So nandun tayo sa gulong. Kailangan okay po yung inyong mga gulong. Kailangan hindi pudpud o yung inyong mga master cylinder o yung mga nagli-leak. 'Di ba? Mayroon tayong mga ganyan. So, sa Matic may mga nagli-leak na ganyan. So kailangan po pala walang leak. Master cylinder, chine-check din po 'yan, yung fluid. So kailangan pala lagi ninyong na-check yan. Kasi kasama po yan sa motorcycle vehicle o yung sa checklist. So, yan po yung sa wheels. Okay? Kasama na din po dyan yung sa tire, siyempre. Kailangan hindi pudpud yung gulong. Yung inyong rims. So, kailangan po pala hindi kayo naka-modification ng rims. Medyo mahigpit pala dito si MVIS. Yung mga naka-tie setup, so, possible. Depende kung lulusot kayo sa MVIS. Siguro meron namang nakakalusot. Pero make sure na kung pupunta kayo sa LTO, naka-stock po yung inyong mga mags o yung rims. Okay? Number 5. So yung frame o yung yung body ng ating mga motorsiklo o yung sa headlight, kailangan mga walang basag. Yung fork, steering, and head bearing. So yung ating mga manibela, kailangan pala hindi siya stock up. Okay, chine-check din pala siya. Fork and steering, head bearing o yung knuckle bearing yan, ang tinatawag. Okay? Handlebars. So, chine-check din po yung ating mga handlebars, lalo na yung mga naka-naked. Chine-check po yan. Front and rear shock. Yung harap and likod, chine-check po yan kung may tagas or wala na sa align. Chine-check po yan. Kaya kailangan lahat po ng nabanggit ko dito ay maayos. Okay? Exhaust system and muffler. O, isa yan sa pinakamahigpit. Kahit wala ka sa MVIS, pwede kang mahuli ng LTO or ng enforcer kapag may mga malalakas yung muffler, yung may ingay, yung open muffler. So, yan, number 1, hindi ka makakapasa sa MVIS kapag yung inyong muffler is naka-open. Okay? At, syempre, chinecheck din po ng MVIS yung fuel tank filter cap. Chinecheck din po yan. And yung fuel line connection. So, kailangan yung inyong gasolina ay namomonitor ninyo sa inyong dashboard or dun sa inyong digital panel or manual panel. Kailangan po namomonitor pala yan. Chinecheck po pala siya ni MVIS. Okay? So, lahat yan, guys, ng nabanggit ko, make sure yung bawal ay wala sa mga motor ninyo. At yung mga kailangan dapat nasa mga motor ninyo. Dahil kapag isa lang dyan ang hindi pumasa, after 60 days pa ulit kayo pwedeng magrehistro ng inyong mga motor. So malaking abala, gastos, at medyo mapapagod ka rin dahil mahaba ang pila pagdating sa MVIS or Motorcycle Vehicle Inspection System. Diyan medyo mahaba, diyan medyo tumatagal. Okay? So malinaw? So sa lahat ng mga magrehistro, lahat ng nabanggit ko dito, kailangan maipasa nyo. And then kapag napasa nyo na yan, antayin nyo lang po yung tawag ng tagaloob sa MVIS. And then magbabayad din po kayo dito ng worth 650 pesos na nabanggit ko na kanina. Depende po yan sa MVIS kung magkano yung singil. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas dun sa ating nabanggit. Kapag nakuha nyo na po yung MVISR, magiging MVISR na po yan, ibig sabihin, Motorcycle Vehicle Inspection System Result. So kapag pasado lahat, itatataka nila yan ng pass, and then diretso na po kayo sa LTO sa loob. Pupunta na kayo sa cashier para magbayad ng 370 pesos 25 cents para sa OR. And then kapag nakapagbayad na po kayo, waiting na po kayo ng releasing ng inyong OR. So, ganoon lang po kadali ang pagpaparehistro ng motorsiklo. Yan nga lang, dahil medyo marami yung mga nabanggit ko na bawal, so medyo hassle sa atin. Okay? And, suggestion ko lang, kung kayo hindi naman nagmo-motor show, o hindi naman kayo sumasali sa mga pagandahan ng motor, make sure guys, wag na kayong mag-modified ng inyong mga motor para hindi kayo maabala. So, kayo rin. Pero depende sa inyo. Sa akin naman is, nabanggit ko lang naman. Dahil marami po sa ating mga kababayan,
ang napansin ko ng mga hindi pumasa, so medyo nalungkot sila. At the same time, siyempre maaabala sila lalo na kung medyo malayo sila dun sa LTO, di ba? So ang total ng aking nagastos guys, insurance is 650 pesos, MVIS 650 pesos, total of 1,300. And then yung ating binayaran sa cashier, yung ating OR ay 370.25 pesos. So meron tayong 1,670.25 pesos na gastos sa pagpaparehistro ng ating mga motorsiklo or sa aking motorsiklo. Okay? So dumako naman tayo guys sa mga nagtatanong sa akin. So bagamat nabanggit ko na dito kung ano-ano yung mga bawal, pero meron pa rin kasi tayong mga kababayan talaga na first time at wala pang experience sa pagpaparehistro ng ating mga motor. Okay? So may mga nagtatanong sa akin, pwede rin bang irehistro yung motorsiklo na basag ang taillight, basag ang headlight, mayroong gasgas ang pairings or flarings. So guys, uulitin ko, depende po yan sa nagche-check sa MVIS. Pero para hindi po kayo maabala, lagi kong sinasabi sa mga nagko-comment sa akin na nire-replyan ko, much better na ayusin nyo na po muna lahat ng problema sa motor ninyo bago kayo pumunta ng LTO dahil kayo rin yung maaabala. So pwede kong sabihin na makakapasa yung basag ang taillight basta umiilaw. Pwede kong sabihin na makakapasa yung puro gas-gas yung flarings or pairings. Pero pwede pong bumagsak pagdating sa MVIS. Okay? Kaya make sure kung mayroong problema, kung basag ang taillights, basag ang headlights, hindi gumagana yung indicator lights, hindi gumagana yung fuel indicator, hindi gumagana yung hazard or yung signal light indicator sa inyong panel, ayusin nyo na po para hindi po kayo maabala at magkaroon pa kayo ng dagdag gastos. Okay? So, yan po yung aking mga nababasa na nagko-comment sa atin. So, mayroon pang isa na pwede raw bang irehistro ang motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanya. So, dalawang klase po kasi yan guys. Hindi nakapangalan sa'yo yung motorsiklo mo pero hindi mo naman siya binili. Okay? Yes po, pwede po kayong magparehistro kahit hindi nakapangalan sa inyo yung inyong motor. Halimbawa, motor ng kapatid mo, motor ng asawa mo, o kahit kanino nakapangalan. Pwede nyo pong iparehistro yan. Hihingi lang po kayo ng authorization letter dun sa inyong kapatid, asawa, or kung kanino man nakapangalan yung inyong motorsiklo. Kung yung motorsiklo nyo naman ay nabili ninyo sa ibang tao at ipaparehistro ninyo, so make sure mayroon kayong deed of sale or yung tinatawag na DOD nakanotaryo. So kailangan nyo pong pumunta sa nagnotaryo para mapanotaryo po ninyo yung inyong mga dokumento. Katibayan na ikaw na po yung nagmamay-ari ng motorsiklo. Pangatlo, may nagtanong din sa akin kung pwede raw bang papalitan ng kulay o ipa-change color yung motorsiklo kahit hindi sa kanya nakapangalan. So dyan sa tanong na yan, medyo wala pa ako masyadong knowledge kung pwede bang ipa-change color yung motorsiklo kahit hindi nakapangalan doon sa tao. So meron naman tayong mga nag-a-assist sa LTO, pwede po kayo magtanong doon sa information kung ano ba yung proseso sa pagdating sa change color. Kaya minsan hindi ako masyadong makasagot doon sa mga nagtatanong sa atin regarding sa mga change color kasi medyo wala akong knowledge dyan. Okay? So isa pa, pwede raw bang irehistro yung naka-rim set o yung mugs o yung naka-rim ng maliit, tie setup kung tawagin. So nakalagay po sa MVIS, rims kailangan po hindi modification or naka-modified. O ibig sabihin, kung ano po yung stock ng rim ninyo, mugs ninyo, dapat yun po yung nakakabit sa motor ninyo. Dahil pwede po kayong bumagsak sa MVIS kung naka-rim set po kayo o yung tinatawag na tie setup o yung Thailand setup na tinatawag nila. Okay? Naka-decals, may mga nagtatanong sa atin. So, sinagot ko na yan, depende po kasi sa decals na inyong ikakabit. Kung yung decals na gagawin ninyo ay hindi naman nalalayo dun sa kulay na original ng inyong motor, so possible po na makakapagparehistro po kayo nang walang magiging problema. Pero kung naka-decals po kayo at malayo po dun sa inyong original na kulay, nababago yung kulay, so medyo magkakaproblema po kayo dyan. Okay?
So sa lahat guys ng magre-rehistro ngayong 2023, kasi starting May this year nagkaroon na po, nagsimula na itong MBIS na to, medyo nagkaroon na po ng paghihigpit sa LTO. Okay? Kaya yung mga nakaugalian natin ng mga nakaraang taon, nakaraang maraming taon na nakakapag-rehistro tayo kahit putyo-putyo lang, kahit ano yung motor natin, walang preno, basag ang taillights, basag ang mga ano-ano, na-rehistro natin. So sa ngayong taon guys, 2023, nung nagkaroon ng MBIS, medyo nagkaroon na rin po ng paghihigpit sa LTO. Kaya naman, sinasuggest ko sa lahat ng magre-rehistro, make sure para hindi kayo maabala at para hindi rin po kayo magkaroon ng problema, gawin na lang po natin kung ano po yung dapat na nasa motor natin. So alam naman natin kung ano yung mga bawal, alam naman natin kung ano yung dapat natin ilalagay lang sa ating mga motorsiklo. Okay, so dahil tayo rin yung magkakaroon ng problema. So isipin nyo guys, kapag hindi kayo nakapasa sa MBIS, bibilang kayo ng another 2 months or 60 days bago kayo makabalik. So maabala kayo sa inyong trabaho, paano na lang kung yung motorsiklo ninyo ginagamit niyo sa hanap buhay. Okay? So guys, sana may natutunan kayo sa ating motorcycle registration update ngayon 2023 at kung magkano yung magagastos. So nandiyan naman lahat yan. And sa lahat ng tapos ng video na to, kung nandiyan ka pa, syempre maraming salamat sa inyo guys. And syempre maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, silent viewers, and sa ating mga viewers from OFWs. Maraming salamat sa inyo guys. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo magkakaroon ng ganitong mga content. Alright? So, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na itong video na to dahil babiyahe pa ako sa Joyride. So, umuulan lang kanina kaya naisip ko na mag-update na lang ng motorcycle registration. Alright? So, hanggang sa muli, samahan niyo ako. And maraming salamat. God bless and ride safe sa lahat ng ating mga motorcycle riders. Bye-bye!